Magandang umaga mga kapuso, isa ang patay habang dalawa ang sugatan matapos walang habas na pagbabarilin ang isang van sa Katipunan Avenue, Quezon City kagabi. Ang sumukong suspect, anak ni dating Philippine Constabulary General Antonio Abaya at pamangkin ni dating AFP Chief of Staff Narciso Abaya. Narito ang report ni Jay Sabale. Alas 2 na ng madaling araw nang maibalik sa Camp Karingal ang suspect sa pamamaril sa isang van sa Katipunan Avenue, Barangay White Plains na si Jose Maria Abaya na isinailalim sa paraffin testing. Mag-aalas 7 kagabi nang mangyari ang pamamaril. Kwento ng gwardiya ng establishmento sa tapat ng crime scene, nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Malalakas po. Bali parang narinig ko po bali 6 na tunog po. Base sa investigasyon, habang nasa Katipunan Avenue ang van, bigla na lamang sumulpot si Abaya mula sa likuran sakay ng motorsiklo at walang habas na pinagbabarilang van. Tinamaan sa likuran si Ronberry Ikot. Sa kaliwang balikat naman tinamaan si Duke Angelo David II. Habang sa ulo ang tama ni Joy Santos. Nasa harap po ako nakasakay nun sa van. So ayun po, nung pabiyahin sa may Katipunan Avenue sa White Plains, bigla na lang po nakarinig ng mga putok po ng baril. Nakita ko po yung katabi ko pong babae may tama po sa ulo, tas yung driver po hindi gumagat. Nadala pa sa ospital ang mga biktima, pero sa kasamang palad, binawian ng buhay si Santos. Mabilis na tumakas sa crime scene si Abaya, ngunit sumuko din sa mga pulis sa Camp Karingal dala ang ginamit na baril, 2 magazine at ang sinakyang motorsiklo. Ayon sa investigasyon, inakala ni Abaya na sinusundan siya ng naturang van na umunoy magbabalik sa kanya sa rehab, kaya niya ito pinaputukan. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag sa harap ng kamera ang suspect, ngunit tumanggi ito. Mga kasong murder at 2 counts of frustrated murder ang maaring harapin ng suspect. Napag-alaman ding dati na ring may kaso si Abaya matapos ding pagbabarilin at mapatay ang 2 tao na kukuha sana sa kanya upang isailalim sa drug rehabilitation. Ito ang unang balita sa Quezon City. Jay Sabale, reporting.